na bigla kong nakita ang bansa natin. Talagang nasa, nasa level na ng isang matagumpay na isang bansa. Pa? Oo. O, hindi ka ba masasayahan doon, Jen? Pa yun naman, kahit panaginip lang ng Pangulo. Panaginip lang yun eh. Totoo Ibig naman. sabihin, lahat ng maaring reaksyon, opinyon, o pagpapahayag ng Pangulo, hindi karaniwang bagay yun, Jen. Ngayon, nung sabihin niya, itong mga bagay na nauukol sa inyong pinagtatalunan ngayon, mga isyong ginugulo ninyo, nauuwi pa nga sa pag-impeach sa ating Vice President, ang lahat ng yan sa aking palagay ay walang kapupuntahan. Sapagkat yan ay makakapag-aabala lang sa inyo eh. Sa dalawang kapulungan. At hindi magko-contribute ng kahit anong pagtatagumpay at kabuluhan sa isang buhay ng isang Pilipino. At sa aking palagay, yan ay isang bagyo na nasa isang tasang kape. Isip-isipin mo yun din. Storm in a teapot. Opo. Ngayon, kung kami sa House of Representatives, matibay ang ating pagpapahalaga sa ating leader. Ito nga, gumawa silang manifesto eh. Opo, oo. Kahapon, tinatalakay na natin yan, Kong. O ito babasahin ko itong... Para nga sa kapakanan ng ating mga kababayan, itinagalog pa ninyo. Isip-isipin yung Ipinaliwat na po namin sa Tagalog, Kong, para higit na kapakinabangan ng ating bayan. Oo, tama naman ito eh. Opo. Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan para sa pagtatanggol sa bayan. Nakita mo na yan. Napakagandang subject matter, Jen. Ay, opo naman. Nag-declare ng pagkakaisa. Sino ba yung lalaban sa pagkakaisa, Jen? Ba? Wala matinong isip na lalaban dyan, Kong. Pag hindi matinong isip mo, lalabanan mo yan, Kapag Kong. ka ba yung pahayag ng Pangulo sa magitan ng kanyang opinyon ay hindi mo man lang binigyan ng pansin? Ipinagkibit balikat mo lang. Hindi man lang kayo nagpulong para pag-usapan yung dapat natin gawin kung paano natin aaksyonan yung opinyon na yun ng Pangulo. Diyan, tandaan natin, yun po ay opinyon, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa manginis. Kung sino man. Kung sino man. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. Kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ayaw po naman. Sapagkat sinabi niya, harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Tulungan ninyo ako. Sa pupunta yung pinag-uusapan ninyo, walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. O paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa, Jen? Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito, baka hindi nyo binilang, ako binilang ko eh. Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako eh. Pag binasa ko isang bagay, na alam kong importante, no? Gusto kong usisahin, gusto kong himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, sapagat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Palagay ko dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Ang tanong, nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko, nasa puso talaga nila. Kung gano'n, kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto, Jen, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang gano'n. Tantanan nyo na yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang gano'n dyan eh. Di ba? Ikaw, Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yung ngayon napansin namin ni Jen kahapon, nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita?
Madaling magsalita ng pagkakaisa. Opo. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Nagkibit balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo ba yung opinion na yun ng Pangulo? Yan ha, tandaan natin ha, yun po ay opinion, pagpapahayag ng ating leader. Hindi po nanggaling sa isang karpintero. Hindi po nanggaling sa mangis. Kung sino man. Kung sino man. O sa tindera sa palengke. Hindi sa pagmamaliit po ng mga opisyo sa ating bansa. Ang gusto lang po nating i-dramatize at bigyan po ng emphasis. Ito po ay pagpapahayag ng Pangulo ng Republika. O kung kayo po ay nagdeklara ng pagkakaisa, katapatan at panindigan para sa pagtatanggol sa bayan, ang sinabi ng Pangulo may kinalaman sa pagtatanggol sa bayan. Ayaw po naman. Sapagkat sinabi niya, harapin natin ang maraming problema ng ating bansa. Ano ibig sabihin nun? Ipagtanggol natin ang ating bansa. Tulungan ninyo ako. Sa pupunta yung pinag-uusapan ninyo walang kakwenta-kwentang bagay na napakaliit, ngunit gusto pa niyong palakihin. O paano ngayon magiging mabisa itong manifestong ito? Alam mo ba yung salitang pagkakaisa dyan? Kung ilang beses ginamit sa manifestong ito, baka hindi nyo binilang. Ako binilang ko eh. Meron mo. Hindi ko napansin ko. Ako ganun ako eh. Pag binasa ko isang bagay, na alam kong importante, no? Gusto kong usisahin, gusto kong himayin. Kasi nakasentro sa pagkakaisa. Pagkakaisa. Yung salitang pagkakaisa, magkaisa, nagkakaisa, bilangin mo, 9 na beses na ginamit sa manifestong ito. Sa akin palagay din, sapagkat ipinagdiinan nila, inulit-ulit nila ang pagkakaisa. Palagay ko eh, dapat isinabuhay nila ito. Baka nasa puso nila yon. Ang tanong, nasa puso mo ba ang pagkakaisa? Nawa ko, nasa puso talaga nila. Kung ganun kung nasa puso mo, bakit naghihintay pa kayo ng 20 impeachment complaints? Sinabi na nga ng Pangulo, walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo. Sa salitang kanto dyan, pwede bang maglubay kayo dyan? Parang tantanan nyo na yan. Hindi pa ba kayo titigil sa inyong mga kahibangan? Parang ganun dyan eh. Di ba? Ikaw Nelson, masyadong wala kang kibo dyan. Yung ngayon napansin namin ni Jen kahapon, nung kaming dalawa pa lamang, ay sinabi namin, baka hindi nila naintindihan yung pagkakaisa dahil ilang beses nga nilang ginamit yan sa manifesto ko. Ayun, 9 na beses. 9 na beses. Yes. Ibig sabihin nito, pinangangalandakan nila. Ilalaban nila ito ng pukpukan sapagkat dito nakabatay ang manifestong ito. Ang tanong, ito ba'y totoo? Ito ba'y may laman? O baka naman puro tayo salita? Madaling magsalita ng pagkakaisa. Pero kailangan patunayan mo sa lahat ng bagay. Sa gawa. Patunayan mo kung talagang ikaw ay may pagtatanggol sa bansa mo, magsimula tayo sa pagkakaisa. Ba't hindi kayo makipagkaisa ng diwa sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Ayun. Meron na siyang naunang pahayag. Nagkibit balikat kayo. Hanggang ngayon, naghihintay pa kayo ng maraming impeachment complaint. Anong gusto nyong palabasin? Gusto nyo bang palakihin ulit? Sinabi na nga niya. Sinabi na nga niya walang kakwenta-kwenta yung pinag-iisip ninyo eh. So pinararami pa ninyo yung mga walang kakwenta-kwentang impeachment complaint, Jen? Yan ang gusto nating i-emphasize sa ating mga taga-subaybay. Iminamatwid nila kong. Ito, narinig ko isang nagsalita. Mababatas din ata ito. Hindi naman anya namin pwedeng tanggihan. Kung mayroon hong mga maghahain yan, bilang anya kami na sa Kamara de Representante, kung ilan man yan, ang obligasyon namin ay tanggapin. Hindi namin pwedeng tanggihan anya yan. Yun ang kanyang iminamatwid. Yun po ang iminamatwid po niya. At pwede mo bang sabihin ang pangalan niyang nagmamatwid na yan? Para naman makita ng ating mga kababayan. Malaman. Para naman, tayo naman, transparent tayo din. Sino naman yung nagmamatwid na yan? Na pati yung baluktot ay kanyang pilit na itinutuwid. Anong pangalan? Hindi ko na sabihin ko, baka magdamdam sa akin. Pero ano hindi niya? Yun ang matwid niya. Yun ang kanyang binabanggit. Hindi naman natin sinasabi na hindi nila aaksyonan. Ang pinag-uusapan natin din, ano ba ang reaksyon ninyo? Ano ba ang gagawin ninyong reply o response doon sa pangunang pagpapahayag ng Pangulo? Hindi nyo man lang sasabihin, mga kababayan, nakapagtala na po tayo ng isang impeachment complaint, meron pa pong sumunod na isa. Gusto lamang po naming ipaalam sa inyo, kasi po baka magdamdam kayo sa mga susunod na araw,
na iisa lang po ang complaint na tatanggapin namin. Sapagkat sang-ayon po sa isang pagdidesisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Francisco. Sinabi niya, kapag ka po meron na pong nai-repair na isang complaint sa ating Justice Committee, yun na po ang signal na lahat po ng susunod pa pong impeachment na inyong ipapile, mawawalang bisa na po yan. Ngayon, pinaalam lang namin po sa inyo habang hindi pa po kami nakapagre-repair para naman po, wag na po kayo magsayang ng panahon. At least meron ka man lang sasabihin din. Ayun. So kami po tatanggap ng tatanggap, ngunit huwag po kayong magagalit pagdating ng araw po kasi baka sabihin ninyo, bakit ninyo tinanggap ng tinanggap, hindi naman pala action ang lahat ng ito. Kaya kailangan malaman po ninyo ang tuntunin. Kahit gano'n lang, meron lang dapat masabi. Sana, no? Kasi ang nakikita kong gagawin nila, hahayaang dumami ng dumami. Nakakala mo pagka dumami ang bilang, Mas magkakaroon ng pagpapatibay. Yun na nga. Lalo sigurong makikintal sa kaisipan ng mamamayan. Sabi na, marami pala talagang may gusto na tanggalin ang ating pangalawang Pangulo. Huwag na po kayong magbakasakali. Alam po ninyo, ang ating mga kababayan, kahit nasa kalagayan natin ngayon na naghihirap ang ating bansa, ngunit hindi po naghihirap ang kanilang mga utak. Matatalino po. Matatalino na. Naging matalino po sapagkat nagsisiyasat na po sila sa mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Yun ang masasabi ko sa iyo. Yun lang pangalawa, Kong. At saka, di ba, naalala mo, 75 grupo ang nagsama-sama sa pangunguna din po ng, kaibigan nyo naman ito, si Kong Nery Colmenares. 75 grupo ang sinama nila at doon nagrarara sa loob pa ng Kongreso. Yun ang kanilang ikalawang impeachment complaint. Hindi mo ba nakikita ang gusto nilang mangyari? Kasi kahit na alam nila na yung mga complaint na sunod-sunod nilang ipapile sa House of Representatives ay mawawalan din naman ng saysay. Pero natatanggang sila sa mga dyaryo. Ay, totoo po naman. Ito mga dyaryong malalapad ay talagang napapakasangkapan din para kunwari, akalain mong walang kakwentang-kwentang bagay, gagawin mong banner. Meron pa meron pa silang litrato. Totoo yun. Para bang napakalaking bagay, napakalaking pangyayari sa lipunan ng Republika na nakapag-file sila ng isang walang kakwenta-kwentang impeachment complaint. Pero marami nang nangyaring mabuti para sa kanila. Halaming madyaryo ka. Ayaw po naman. Pero pag ako'y tumayo roon, sasabihin ko na kailangan natin munang pagtalunan kung tama ang ginagawa natin. Kahit na isang salita ko lang na manggaling sa akin dyan, o kaya litrato ko kahit nakatagilid lang ako, wala, hindi nila iuulat yun dyan. Kahit na asterisk, wala kang makikita. Para bang walang nangyari. Nagkagulo-gulo na kami. Pati yung aking hopya ay kinuha. Pero makikita mo sa dyaryong malalapad. Yung balat ng hopya, hindi na po na ano po kayo? Maniwala ka sa akin. Lagi kayo nalagay. Meanwhile, mabuti na. samantala. Mabuti na lang merong social media. Ayun ko. Sa bagay. Yan ang... Hindi ba kayo nagtataka sa dalawang malapad na papel? Maniwala kayo sa parang babangungutin lahat ang may-ari ng newspapers na yan kapag ang aking muka ay nilantad nila ron. O meron akong sinabi, maniwala ka sa akin, magkakasakit talaga yung mga sa takot. Kailangan masabi na natin ito. Ganun po So talagang... Balik tayo sa pagkakaisa. Yan, yung pagkakaisa. Napakahalaga yan Wala ka bang sasabihin, Nelson? 9 na beses na binanggit sa manifesto. Kung talagang nasa puso nila ang manifestong ito, pagtalunan natin. Kung ito'y nasa puso nila talaga. Kung totoo, Kong, ang totoo nga niyan, bukod dun sa sinasabi na siyam, na ulit na binanggit yung word na pagkakaisa, meron pa nga dyan, Kong, baka napansin nyo, pag magkakaisa kami sa lahat ng pagkakataon. Kaya nga nandun nga yung isang salitang pagkakaisa, magkakaisa at nagkaisa, bilangin mo yan siyam. Alam mo, dahil nga ito'y napaka-importante, ang pagkakaisa. Naalala ko sa pagdalo ko sa mga pagtitipon natin May nababanggit dyan Kung pag-uusapan ay pagkakaisa, ewan ko si Nelson kung mayroong... Kung talagang ito ay nakikinig sa pagtitipon. Ako nakikinig ako dyan. Lalo na kung pinag-uusapan ay pagkakaisa. Sa ating mga pagtitipon. Ating pagtitipon. Sabi niya, masdan mo ang pagkabuti at pagkaligaya ng mga magkakapatid na nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Yan, Palagay ko wala nang tatalo pa dun sa
Nakasulat yan yata sa banal na kasulatan dyan. Awit 133 yan, Kong. Aba, hindi ko alam kung anong basta yun, kung saan pinagkunan. Basta yun natatandaan ko lang. Yes, apo. Tandang-tanda ko yan din sapagkat ang pagkakaisa talaga, naandyan ang buhay ng isang bansa. Naandyan ang kapalaran ng isang bansa. Pagkabuti, pagkaligayan ko, kaya nga nagdudulot anong kabaligtaran ng pagkakaisa? Ay, di pagkakawatak-watak. Babahagi. Pagkakabahabahag. Wala ka bang naalala sa pagtitipon natin? Kung ano naman ang diferensya ng pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, Nako. at saka yung mga inggitan. Ay, pagka ganyan ko. May panibugo. Ano ba? Di ba yung inggitan, panibugo? Silusan. Wala ka natatandaan sa pagtitipon natin, Jen? Ayan ay karunungang hindi bumababa mula sa taas, Kong. Yan Kundi ay, yan ay Pero may sa pinagmulan yun eh. Kayo kanyang mga siloso. Kayo kayong mga inggitin, may panibugo. Na mapapait. At kayo kanya'y nagkakampi-kampi. Opo. Huwag niyong ipagmapuri ang karunungan na yan sapagkat hindi nanggaling yan sa itaas. Yes. Saan nanggaling? Sa Diablo. Sa Diablo pala eh. Yan ang sinasabi ko. Yan ang kabaligtaran ng pagkakaisa. So, meron pa sinasabi eh. Nanonood sa atin, Kong, si Michael. Nakita mo kanya kung nasaan eka Opo. yung pagkakampi-kampi. Opo. Nandyan eka yung kaguluhan. Andyan yung kaguluhan. Hindi ba tayo nagkakagulo ngayon? Totoo yan. Ay, kasi nga, yun ang ginagawa ng iba. Sabi ni Michael Sandoval, Jen, i-guess nyo ako dyan. Para may tagabasa. Para may tagabasa. Opo. Sino ba yun? Opo. Talaga naman. So, Ibang Michael Sandoval, yung guwapo noon pero hindi na masyadong guwapo ngayon. ano pa rin po? Patunayan na sa gawa. Pag hindi nila pinangatawanan dito, magrarally ako dyan. Isasamahan namin kayo. Huwag kayong magsosolo. Sinasabi ko sa inyo. Kasi kayo nang gumawa nito eh. Huwag niyong bibiruin to. Hindi tayo nagbibiruan dito. Manifesto. Huwag niyong bibiruin ang sambayan ng Pilipino. At saka hindi binibiro ang salitang pagkakaisa. Ako. Pagka ito'y biniro mo, sinasabi ko nga, magkakakampi-kampi tayo, di ba? Ito eh, hindi nanggaling sa itaas. Nanggaling sa lupa kanya. Totoo yan. Sa laman. At sa... Sa Diablo. Ayan. Buti na lang, naintindihan ito eh. Mabuti pa kung itong ito nagulat din ako eh. Itong opisyal ng National Security Council, Jen, Kong, National Security. Assistant Director General Jonathan Malaya. Si Yusek Malaya. Oo, kilala ko yan. Ang sabi niya, Kong, ito daw isinusulong ng Makabayan Black na impeachment laban sa Vice President is an attempt to create political mileage. Ha? Sinabi ko na nga kanina, nasa malapad na dyaryo silang lahat. Siguro talagang, nako, yan ang kanilang pinapangarap araw-araw. Yan naman mga dyaryo. Pinitik mo lang ang tenga nung gano'n. Nandun sila lahat. Pero pagka sinasabi mo yung seryosong bagay, halimbawa, yung maaring paglabag sa saligang batas, na sa aking palagay dapat pagtalunan, sapagkat yun makakadisgrasya sa ating legal processes. Sabi ko nga sa'yo, ayaw man lang kahit isang salita lang doon dyan, takot na banggitin na nanggaling sa akin yung salita na yun. Lalong-lalo na kung ipiprint ang aking litrato doon. Ganun ba? Palagay ko talagang may mangyayari sa buhay nito. Talagang yun ang kinatatakutan. Ang pangamba nila ay hindi ko siguro hindi ko alam kung gaano katakot sila sa akin, Jen. Ay bagay ngayon naman ko mukhang second option na lang sila kasi ang kalimitan ngayon online na ang pinanonood, pinakikinggan ng tao kong kaya Binabasa. Ang binabasa ngayon. Anyway, Kong, Hindi saglit nila lang. naisip na baka nilagay nila yung litrato ko ron, baka lalong gumanda yung kanilang Ayun circulation. talagang di ba? gagawin mo doon. Ba't mo nasabi yun? Baka mamaya i-print nga ang aking mukha doon. Makabawi-bawi sila. Saglit lang po, ihigop lang kami ng mainit na kape. Mainit ang ating talakayan eh. Oo nga. Pagka mainit daw ang talakayan, Nelson, Dapat palamigin ng kaunti. palamagin ng kaunti. Sabayan natin ang paghigop ng Supreme Pure Organic Barley. Ayun. Binabalik na raw eh. Malapit Simula tayo mamaya. Ayun. Sige. Sarap ng Pure Organic Barley eh. Lalo dapat kung Supreme. Magbabalik pa po ang sa Ganang Mamamayan. Ang latest, ang balita natin, pinasimulan na raw ang pangangalap ng pirma ng mga miyembro ng Kamara de Representante para maging mabilis ang proseso nito, Kong. Ano ba yung binabanggit? Bakit kinakailangan ng pagpapapirma ng bilang ng mga mambabatas ukol dito sa impeachment complaint? Ano ba ang papel nito, Kong? Hindi, teka muna. Kung sinimulan na nila ang pagkalap ng pirma, Opo, meron na raw po eh. o dilalabag na naman sila sa tinutukoy ng Pangulo, sinabi na nga niya, tigilan nyo na yan eh. Oo nga, no? Kasi kapag kung umanap ka ng pirma, ito yung diretsong pagsasakatuparan ng impeachment complaint na hindi nadadaan sa Committee on Justice. Ito'y tuloy-tuloy na itatransmit sa Senado kasama na yung articles of impeachment. Kapag ginawa nila ito yung pinag-uusapan natin
na imbes na sila'y magkaisa sa Pangulo, makipagkaisa sa Pangulo sa kanyang layunin, na isang tabi na natin lahat ito, sapagkat sa kanyang panukala, sa kanyang pagtaya, mas marami tayong problema ngayon. So yung maliit na bagay na ginagawa nyo, na pinagtatalunan nyo dyan, sapagkat wala namang kapupuntahan, wala namang ibubunga, kahit sa buhay ng isang Pilipino, sabi nga, tempest in a teacup. Opo. Kapag ginawa nila ito'y direktang paglaban doon sa opinyon ng Pangulo. So sa mga dito pa lang, sa pinabanggit mo kung totoo yan, yan ang kinatatakutan ko. Na itong ginawang manifesto na ito, ay kunwari lang. Ganun po? Ano yung kunwari sa English? Ito, hypocrisy. Kunwari yan lang. Pagpapanggap, pagbabalat kayo. Ito'y nakakatakot. Panluloko ito sa ating mamamayan. Kapag ito'y ginawa nila, halimbawa, nagsimulang sila mangalap. Makikita na po ninyo ang pagbabalat kayo ng lahat ng pipirma na nagkunwaring nakipagkaisa sa Pangulo, pero pagpapanggap lamang po. Yan ang nakakatakot din. Dapat pala, alam kaya ng sabi ko Pangulo. sa iyo, magrarally ako. Ganun po? Siguro kung may pipirma. Kasi ang nag-initiate... Yun lang pagtatangka ng pagpipirma. Magtatangka ba yun kung walang basbas? Makabayan Black Kong hindi talaga sumusunod sa presidente ito. Ginagamit lang ng mga yan, kunwari lang yan. Kunwari lang ba ito? Yung bang gumagamit ba sa kanila? Yung bang gumawa ng manifestong ito, ay tatanong ko sa inyo, sumama ba yung Makabayan Black? Hindi po. Wala nakapirmata dyan. Kaya nga, pero doon sa pag-uusig, sa confidential fund, kinasangkapan sila ng leadership. Hindi nyo napansin yun? Kita-kita naman, Kong. Di gano'n, kunwarian lang ito. Yun lang pagharap ng Pangulong Duterte sa Quadcom, ang unang pinront agad yung grupo ng Makabayan. Kaya nga, itinabi pa siya doon sa kalaban ng Pangulo. Naintindihan naman natin lahat yun Kasi sinasabi ko sa inyo, ito'y pagkukunwari lang kapag pinilit nila. Makakapag-initiate ba yung mga yon kung walang basbas? Magpapagod lang sila Sino pipirma dyan? Halimbawa, kung walang basbas ang Pangulo, di apat lang silang pumirma. Ako naman, Kong. Isasama mo yung isang akbayan. Yung bagong yung dagdag, na patagi-tagilid yung bibig ko magsalita. So, dilima lang sila. Tapos na. Ibig sabihin, maniniwala pa rin ako na nakikipagkaisa na yung kabuuan ng Kamara. Sapagkat ang pinagmulan ng pagpipirma, lima lang ang katapos-tapusan. Pero yun ang bibilangin pala natin. Ang lakas naman ng loob nilang magpapirma. Ang lakas naman ng loob. Pero ang chismis ata, Kong, parang higit na raw sa higit na raw sa 5 sa mga tweet. Chismis na naman sa akin, Kong. Itong pagkakaisa nito, pinaglalaruan ng taong bayan. Ako naman, Kong. Meron pa rito pagkakaisa kanya yung katapatan. Yan Isip-isipin mo. Pinili nila yung mga mabubuting mga salita Isang deklarasyon ng pagkakaisa, katapatan at paninindigan sa pagtatanggol sa bayan. Nasaan ang pagkakaisa? Nasaan ang katapatan? Nasaan ang paninindigan mo nung ginawa mo itong manifestong ito? Ako naman, sabi ko nga, bawalang galang sa mga nagsusulong ng impeachment. Mukhang iba ata pagkakaintindi nila sa salitang pagkakaisa at pagkakatapatan. Kasi may sariling yan May sariling ideolohiya, Kong Yan ang malungkot dyan Kaya tinatanong ko sa inyo, kung kasama sila dito sa manifesto, kung hindi pala, bakit sila yung pinaka-aktibong puwersa nung ginigisa nila ang dating Pangulo at nung ginigisa nila yung kanyang anak na nagkataong pangalawang Pangulo ng ating bansa. Doon sa mga bakit sila yung bida doon? Sa mga nakalagda. Sila pang nakapagpapakulong at sasayaw-sayaw pa sila nakapagpakulong sila. Sasabihin nyo sa akin, nasaan ang katapatan? Nasaan ang katapatan? Hindi ba pagkukunwari lahat? Itong mga miyembro ng Makabayan Black, tatanungin ko kayong dalawa. Meron na bang programa ang ginawa ng ating bansa mula pa nung panahon ni Emilio Aguinaldo? Hanggang ngayon, sa Panguluhan ni BBM. Buong panahon, Emilio Aguinaldo, sino may sumunod sa kanya? Sino sunod? Sa kasaysayan na Nelson? Serious Menya yata. Manuel Luis Quezon. Sino pa? Elpidio Quirino, bahala na. Magmula doon hanggang ngayon, meron na bang ginawa ang mga Pangulo ng Republika ng Pilipinas? Na para sa kanila, tama. Na meron silang approval? Kahit siguro panahon ng revolusyon, wala nang ginawa ang ating bansa na ikinasiya nila. Lahat ay kinamumuhian nila. Parang sila ipinaglilihi pa lang sila, namumuhi na sila sa gobyerno. Kaya nung nakaraang araw, di ba Nelson, ang ating punto dyan sa bagay na yan, may mga pagkakataon, minsan nakikipag-tactical alliance sa kanila ang gobyerno sa simula, pero sa kalagitnaan talaga humihiwalay yan Pangulong Duterte, Pangulong Noynoy, at ngayon,
ayun ang nakakatakot kapag nagkaroon kayo ng pakikipagkasundo sa grupong ito. So, ngayon, kung ako naman ang leader ng House, sasabihin ko sa kanila, teka muna, tigilan na natin itong pinag-iisip ninyo kasi mayroon ng pahayag ang Pangulo. Huwag niyong bibiruin niyo. Opo, ano tayo? Huwag niyo bibiruin yung Huwag niyo pag-aisa. bibiruin Tapatan na yan. galing na sa Pangulo yan. Kahit sa anong forma pa ng komunikasyon, ginamit yan, kaya text message yan, kaya pinadaan niya sa email, kaya gumamit siya ng sign language. Pangulo ang pinagmulan yan. Kaya, itigil na yung iniisip ninyong pagpapayuma na yan. Malalagay tayo sa alanganin. Gumawa na tayong manifesto na nakikipagkaisa tayo sa kanya. Panatilihan natin yon, panindigan natin yon, sapagkat yun ang ating ipinirma rito. Nakapirma tayong lahat. Maliban na lang kung yung pirma natin ay puro peke. Yan. Sige. Sana nandito yung isa sa kanila para sana maganda yung usapan. Eto pa, bago, Kong, ha? Kasi Pero di ba? bagay ko lang pupunta rito Si Pangulong Duterte gusto niya pumunta rito. Dito siya upo. Inaabangan na namin yan. Dito. Dito ka para... Hindi kung dyan na kayo dito sa dalawa mo, kami nasa likod na muna Hindi, kami. gusto ko siya dito Kahit nandun na lang ako, di na ako nakikita, okay lang ako Basta kayong tatlo talagang... Ang dami na nag-aabang dyan kung mula na sabihin nyo, ha? Sabi niya, Jen, kailan ba yan? Kailan ba yan? Binibiro ko ba kayo? Ayun na nga po. Gusto nga niya, inaano ko lang Pinipigil nyo lang. Kasi hindi nakahanda yung mga director na ito Hindi, ready na. Sabi ko, mag-ready muna kayo kasi hindi naman basta-basta naman yung uupo dyan. Akala naman nyo akala nyo pangkaraniwang Biyernes lang yun. Naku, tsak At po saka yan. ang gusto niya kasi Lunes. Ay, pwede Hindi ho. Biyernes. Kahit po Lunes, Kong. Hindi, parang ang gusto niya Sabado. Sabi ko, wala tayong... Mali pa sa Pwede ba tayong mag-program sa Sabado? Wala tayo nun Wala tayo nun. Baka sakali naman pwede nating pagbigyan Record natin, Kong. Pwede naman. Hindi, ayaw niya na record. Gusto niya live, ano? Gusto nun live Hindi, Pag-usapan natin kung yung i-air Lunes natin sa ibang channel. Wag sa ibang channel. Dito tayo. Ano ba yung bago mo sinasabi? Yung bago. Kung wag kumapit kayo, baka uminom muna kayo ng tubig kasi ito ay baka uminit ulo nyo. Kasi di ba kahapon, ang sabi nyo ay, bakit hindi niyo pa imbestigahan din yung ibang mga alias, di ba? Alias ni Mga Mondeguer, Sison, alias ni kung sino-sino, ha? Si Piatos. Kung mukhang narinig ang panawagan ninyo ng House Committee on Good Government. Kaya lang, eto sinabi ko, baka uminit ulo ninyo, ha? Mukhang pinapainit nga ang ulo ninyo dahil ang kanilang gusto ay i-verify ng Philippine Statistics Authority. Biro mo kung gaano karaming pangalan dito, ha? Gaano karami? 677 na mga pangalan. Oo nga, kahit 10 milyon pa na pangalan yan. Ang pinag-uusapan natin, mga ginamit yan na asset ng ating pamahalaan. Ayun nga kung alam mo ba, ito yung mga tumanggap ng confidential funds, di ba? Ipinabe-verify sa PSA ng komite. Oo, di mahihirapan yan sapagkat hindi naman totoong tao yung mga pangalan nila. Sinabi na nga natin, Nom Diger, aliases. Di ba? Ba't kailangan pa i-verify ko? Yun na nga yung palaisipan sa akin Kung talagang sila, ginagamit nila yung kanilang mga sentido komun, halimbawa. Kasi nga, mukhang hindi nila alam na Nom Diger yun So doon sila nang gagaling. Baka meron silang motibo, Kong, na parang ipakita sa publiko na, ayan, no? Mga peking pangalan, no? Ganun nga. Pinag-aalab nila yung kaisipan ng ating mga kababayan. Nga, no? Di naman po pwedeng mangyari yung ganyan. Ang mga resibong ganyan karami, ilan? Mga 700? 677 ito. 677. Gawin na po nating 600 million. Pero ang prinsipyo po, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga taong yung kinasangkapan po ng ating pamahalaan sa iba't ibang kaparaanan, sa iba't ibang gawain, pagkalap po ng impormasyon para po maproteksyonan ang ating bansa. Kaya po confidential and intelligence funds. Yung intelligence funds po para sa mga pulis at sa army, may kinalaman po sa pagsasanggalang sa ating kalayaan, sa ating kapayapaan, sa ating seguridad. Internal, yung domestic, yung civil government, yan naman po yung confidential fund. Ang katotohanan nga po niya, kaya confidential, sapagkat itatago po natin yung mga nagamit po nating mga tao, kinasangkapan natin, alang-alang sa pagtatanggol sa ating mga patakaran, sa ating mga pasilidad, sa ating buhay at pamumuhay. Lahat po yan ay kinasangkapan alang-alang doon sa gawain na yun. Kaya nakatago sila. Sa matagal na panahon, ganun po. Ngayon, kung pipilitin po na i-identify po yun, ang ibig lamang sabihin,
Either hindi po nila naintindihan ang pinag-uusapan. Oho. Hindi po nila alam kung paano pinatutupad ng sangay ng pamahalaan ang mga sensitibong mga bagay. Ay, wala na po akong masasabi sa kanila. Naku.